Kaya po ang pinamangkin ko upang ihaya ang mensahe. Sa pangalan ng Anak, ang Panginoon ng Jesus. Amen. Noong nakaraang Miyerkules, tayo nagtitipon para mag-impose sa trabaho sa ating mga noong Miyerkules ang simula ng tinatawag natin ng Kwaresma o Lent sa Ingles. At ito ay 4 na pong araw mula sa Ash Wednesday hanggang sa Sabado de Gloria na ginagamit natin sa paghahanda sa pag-celebrate ng pagkabuhay ulit ng Panginoon. Bahagi ng ating gawain sa panahon ng Kwaresma ay ating pinagpupulay-pulayan kung bakit kinailangan na mamatay si Jesus mula sa tinatawag na Triduum, Webes Santo, Viernes Santo, at Sabado de Gloria. Pinibigyang bilhin natin yung sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. At bahagi ng ating gawain sa Kwaresma ay pagpupulay-pulay sa tanong, bakit kailangan na mamatay si Jesus? May dalawang simpleng sagot. Una, dahil tayo ay makasalanan. Makasalanan tayo at tayo ay makakaranas ng kamatayan. Yun yung isang kinayang natin noong Miyerkules. Mula sa amo tayo galing mula tayo sa alikabok, alabok at babalik tayo sa amo. Ngunit, ang isang mas mabigat na tugon doon sa tanong, bakit namatay si Jesus? Ay dahil mahal tayo ng Diyos. Oo, makasalanan tayo. Oo, marami tayong pagkukulang sa atin ng Diyos. Ngunit, mahal tayo ng Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon na hindi lamang pagpupulay-pulay, panahon ng pagsiyasat ng sarili, panahon ng pagsisisi, ating sinusuri ang ating sinful nature, at kinokontrast natin ito sa pag-ibig ng Diyos. At nakikita natin na ano man, gano'n man makasalanan tayo, way beyond ang sobrang-sobra ang pagmamahal ng Diyos. Mahilig tayo sa Diyos sobra. Pero pag ginamit natin sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sobra, kundi napaka-excessive. Isa sa paalala sa atin ni Pablo sa kanyang pagsulat sa Efeso ay ang isang panalangin niya para sa atin ay maranasan natin yung haba, yung gawang, yung lalim, yung taas ng pag-ibig ng Diyos. Ating dahil tayo ay ibinubusan natin ang ating sarili, sa ating sarili mapagkakasala at sa pag-ibig ng Diyos, sinisikap natin na kung ano yung kaya natin sa ating bahagi na ma-overcome natin yung ating pagiging makasalanan at mapalapit tayo sa Diyos para lubos natin maranasan ang kanyang pag-ibig. Kaya dahil na sa panahon ng Kwaresma, binibigyan natin yung pag-develop natin ng ating mga spiritual disciplines. Bagaman hindi lamang ito dapat sa panahon ng
Kwaresma. Ngunit ang panahon ng Kwaresma ay oras na matigyan ng diin ang ating spiritual disciplines. Pananalangin, papalalim sa pag-aaral, pagbabasa, pagbababag sa kanang kasulatan, pag-aayuno. At sa ano ito, tayo ay titingin sa halimbawa ng ating Panginoon. Bakit tayo nagkakasala? Isang rason ay tayo ay pinutukso, natutukso, at nagpapatukso. At makakatulong sa ating, kung ating tignan sa aralan kung paano pumalap ang ating Panginoon sa tukso. Ang ating pinasa ngayon ay pagkatapos ni Jesus na kanyang bautismo, ang bautismo na pasang langit, bumaba ang banal na Espiritu at kay Jesus at hinayag ng Diyos na si Jesus ang kanyang minamahal na ang kanyang kinalulugan. After kanyang baptism, sinugo siya, pinadala siya ng Espiritu, hindi ng diablo, hindi ng Espiritu sa ilang. Kung saan siya nag-ayuno ng 40 araw at gabi. So, breakdown natin yun. Ang Espiritu ng Diyos ang siya nagpadala sa kanya sa ilang. Kaya yung Espiritu, ang banal na Espiritu ay hindi gagawa ng makakasama ng tao. So yung pagpunta ni Jesus sa ilang ay para sa kanyang kabutihan, hindi para sa anumang masamang bagay na madadala na Espiritu sa kapangkat. Doon sa ilang, nag-ayun siya ng 4 araw. Ang pag-ayuno ay isang paraan kung paano natin iniisang tabi yung mga bagay na maaaring mahalaga sa atin, ngunit maaaring din nagiging paraan para tayo makahagdagan ng ating paglapit sa Diyos. So, inaasahan ng ating Panginoon na doon sa kanyang pag-aayuno, kanyang titipahin at kanyang sarigan ang kanyang layunin, kanyang purpose. Paano gagawin ito dapat kong gawin sa mundo? Kaya, nag-ayuno siya. He was seeking the Lord's will, he was seeking the Lord's guidance. Kaya siya nag-ayuno. Ngunit sa kanyang pag-ayuno, siya ay tinukso ng diablo. Tinukso siya ng diablo dahil sa kanyang pagsiyasat, pagtimbang ng kanyang layunin at kung paano tutuparin ito, kailangan magtimbang siya ng options. At pag nagtimbang tayo ng options, bukas tayo sa mga iba't ibang posibilidad, pati mga posibilidad na hindi tama. At doon pumapasok ang diablo para tayo susunod. Kung ating papansinin yung approach ng diablo, ang approach niya kay Jesus, kung ikaw ay anak ng Diyos. Sino ba dito anak ng Diyos? Bakit? Tinukso tayo ng diablo, gagamitin niya yung identity natin. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano, kung mahal mo ang iglesia,
gusto ni Satanas, kailangan ni Satanas na paraan, patunayan ko na ikaw ay anak ng Diyos. Baka kung saan ka lang nagkalit. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga patuloy. Paano ba natin makakonect dun sa purpose ng Jesus? Ang madaling makuha ang kalooban ng tao kung makakainin mo sila, kung tutuparin mo ang basic needs nila. Ginagawa ito ng mga politiko, di ba? May mga food bags, t-shirts, roadworks. Ayan, tungkol ng basic needs. Kailangan nyo na may dadaanan, naman dadaanan ng maganda. Sige, hindi na tayo bibigyan kayo ng daan. So, di ba, pag malapit na ang eleksyon, ayusin natin yung drainage niya. Gagawa tayo ng flood control. Pero hindi na naman kung politiko ang gumagawa nito. Mga simbahan din, di ba? Tayo ay street goods, food bags, school supplies, financial assistance. Bahagi ang bilyon. Hindi natin sinasabi na hindi dapat. Kailangan din, pero hindi ito sapat. Man does not live by bread alone. Higit yun sa ating pangangailangan. Kailangan din natin ang salita ng Diyos. Sabi niya, man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya kahapon, sila si Cheresi, si Ate Nori, si Alin, ay pumunta sa isang church doon sa Nabayon, sa Balibo, dahil tayo ay magbahagi sa tinatawag na Operation Christmas Child. Hindi ko alam kung ano, meron silang packs. Hindi ko alam kung anong dinalaman ng pack nila, pero hindi na ang pack ang kanilang pinamimigay para sa mga bata, mga school supplies, or whatever. Pero ang malaking bahagi ng kanilang programa na tayo ay nagbabayad ay yung pagtuturo, yung pag-aaral. Kaya nagkaroon ng teachers training kahapon. Tayo ay tumutubog hindi lamang sa physical needs ng mga tao, kundi sa kanilang spiritual needs. Ang isang paraan ng Diablo ay, sige, kumuha kayo ng mga puti. Hindi masama yun. Basta, ang ayaw niya ay gumawa kayo ng mabuti na maging paraan para makilala ng mga tao ang Diyos, makilala nila si Jesus, at maranasan nila ang tinatawag natin saving grace ng Diyos. Paano sinangga ni Jesus ang tukso ng Diablo? Gumamit siya ng salita ng Diyos. Sabi nga niya, kaya napakita natin, hindi sa pamagitan lamang ng tinapay, kundi sa pamagitan
pamagitan na ng salita na pumutawas sa bibig ng Diyos tayo nabubuhay. Ang second attempt ng Panginoon ay dinala niya si Jesus dun sa taluntok na templo sa banal na lugar. Ibig sabihin na kahit sa banal na lugar tayo, hindi tayo ligtas sa puso ng Diablo. Maaaring ngayon pa lamang dito sa ating pananampahan, parang ng mga tukso na ating pumapasok sa ating isip. Ano ba ang tukso? Pati ka naman kailangan na makinig pa dyan, marinig mo na yan ilang beses na. Hindi naman makakatulong yan sa'yo. Kahit nasa banal na lugar tayo, hindi tayo makakatakas sa tukso ng Diablo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, yun na naman. Patunayan mo kung sino ka. At kung mapatunayan mo sa ibang tao na sino ka, susunod sila sa iyo. Lalo kung magpapakita ka ng milagro. Tumalun ka dyan at sasaluhin ka ng mga anghel. At pag nakita ng mga tao, milagro na yun, susunod sila sa iyo. Maraming mga pastor, evangelist na sinisikap na gamitin yung milagro para patunayan na sila ay galing sa Diyos para makinig sa salita ng Diyos. Pag sabi ni Jesus, nag-quote siya ulit na kaya nakasalatan, huwag mong subukan ang Panginoon. Nananalangin tayo sa Panginoon, ngunit hindi ito ang dapat na pasayahan ng ating pananampalataya. Kung minsan tayo ay nakakaroon ng nakitusan sa Panginoon. Panginoon, gawin mo lang ito, susunod ako sa iyo. Panginoon, gawin mo lang ito, ako ay magsasama sa iyo, maniniwala na ako sa iyo. Oo, gumagawa ng ating Panginoon ng milagro, pero ito ay pagtugon sa pangangailangan ng tao. Hindi para lang ipakita na siya ay sugo ng Diyos ng Diyos. Mababasa na natin sa maraming kwento, pag nagdaling na si Jesus o may nangyari na milagro, sabihin niya, huwag niyong sabihin sa iba. Hindi milagro ang nagpapatotoo. Hindi ang nagpapatotoo ay ang ating Panginoon. Huwag natin subukan ang Panginoon, mag-bargain sa Kanya, sabihin, Panginoon, gawin mo ito para sa akin at ito ay gagawin ko para sa iyo. Hindi pa nag-iba ang Diablo. Ito naman niya sa isang napakataas na bundok at pinakita niya ang lahat ng karihan at karangyaan ng mundo. At sabi niya, akin yan! Pero totoo ba? Nasa Diablo ang mga harian ng mundo. Inaakin lang niya pero hindi kanya.
pinisinta kay Jesus ay yung tinatawag na political option. Para sa kanya, sige, magdala ka ng army dyan at i-conquer mo ang mga Romano para maligtas ang Israel at naniniwala sila sa iyo. Meron tayong mga kapatid na ngayon hindi na masyadong natin narinig, pero ginagamit pa rin ng ibang sakay ng gobyerno para takupin ang mga tao. Huwag kayong mag-usap ng hustisya, kundi kayo ay magbenta. Pero ang hustisya ang isang napakalaking bagay na nagpapahayag ng tunay na paghahari ng Diyos. Kung kayo ay magsasayad sa mga mahirap, mga pulubi, mga hindi nakakaranas ng hustisya, kayo ay sabihin na kalaban, kaaway, rebelde. Pero kung ating susuriin ang ating sarili, hindi man political option ang pumapasok sa ating puso, kalooban. Alam natin na kung minsan nakokompromiso ang ating mga paninindigan para lang mapabilis yung ating mga transactions. Diba? Ginagamit natin yung term na pampadulas. Pag tayo pupunta sa mga opisina ng gobyerno para hindi na tayo mahirapan. Ano ba yun? Term? Lagay. Sa English, sinasabi nila put. O kaya sinasabi na under the table. Madalas nag-attempt tayo na i-kompromiso ang ating panindigan upang magka-advantage tayo. Mga nasa pwesto, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang magpunsa ng kapat ng bayan. Hindi ko ito na ipaalam kay Jane, pero palagay ko hindi naman sasama ang loob niya. Huling gabi ang bulo ng kanyang ama doon sa kanyang pagpapasalamat, patotoo siya na dati sinatod sa kanila yung sakla makakuha sila ng sapat na pondo para sa libing. Sabi nila, usap sila mga kapatid, sabi nila, kami ay aasa sa Diyos, hindi aasa sa sakla. Hindi aasa sa paraan na para sa aming kompromiso ng aming pananampalataya. At ang kanyang patotoo ay kahit hindi sila magpumayag sa sakla, ay nakaraos sila sa kanilang sakla. Doon sa pangalaw ng Diablo kay Jesus na sa pahilang niya ang Diablo ay ibibigay sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. Sabi niya, ang pinalayas niya, si Magtanim. At sinabi, ang Panginoon Diyos ang dapat mong sambahin, siya lang ang dapat mo paglingkuran. Papansin natin, lahat ng sangga ni Jesus sa matungsunod dyan ay galing sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos na tama ang aplikasyon.
So kung kailangan ating kakamitin ang salita ng Diyos, kailangan din magbabad tayo sa presensya ng Diyos sa kanyang salita. Sabi, dito rin ang gusto sinasabi, magbabad sa presensya ng Diyos at sa kanyang salita. Pero di ba yun isang katotohanan ng buhay Kristiyano? Napakahalaga yung pagbababad sa kanyang salita, sa pagbababad sa kanyang presensya. Doon sa Ephesians chapter 6, binabanggit ang balutin ng Diyos, Ark of God. Sabi niya, magpigkis kayo ng sinturo ng katotohanan. Isutin niyo ang baluti ng katwiran, breastplate. Isutin niyo ang sapatos ng pagiging handa sa pag-aaral ng mabuting balita ng kapayapaan. At lagi yung gawing palangga, ang shield, ang pananampalataya. Siyang patay ng mga nagliliyak na palaso ng diablo. Isutin niyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung ating isipin, ang sinturon, ang breastplate, ang helmet, ang panangga, lahat ito ay defense. So kung tayo ay nasa awayan, depensa lang tayo ng depensa, wala tayong offensive, hindi tayo mananalo. Dahil hindi masusuko ang kaaway. Ngunit, ang daming sandata ng offense na binanggit dito, yung tinatawag na sword of the Spirit ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang paraan kung paano natin mapagtagumpayan ang diablo, mapagtagumpayan ang kanyang mga tukso sa atin. Kaya napakahalaga na tayo magbababad sa kanyang salita. Kaya sinabi din sa Efeso, doon sa sunod na mga talata, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humili at sumabog sa patnubay ng Espiritu. Hihingi natin ang equipment ng Panginoon para tayo ay makapagtagumpay sa lahat ng temptations na diablo at tutulungan tayo sa pagpahitan ng banal na Espiritu. Kagaya ng tulong na tinanggap ni Jesus mula sa mga anghel ng Diyos. Hilingin natin ang tulong gabay ng Diyos, lalong-lalo na pag tayo ay nasa panahon ng pagtutukso. Ang isang paraan ng pagbabag sa kanyang salita ay yung pinatawag na slang. Ano ba yun? Isampal yan, eh? Sino ba dito ang gumagamit ng slang sa kanilang devotions? Ano ba yung slang? No? Yung slang ay acronym para sa ganito. Yung S, Scripture. Doon sa binasa mo, bahagi ng banal na kasulatan, ano bang tuloy mo sa iyo? Maaaring salita, maaaring phrase, maaaring verse. And lesson, ano ba yung sinasabi? Ano bang lesson ng salitang yun?
A. Application. Paano mo isa sa buhay ang leksyon na ito? Tapos yung B. Panalangin. Halimbawa, doon sa ating binasa, yung tumimos ninyo, na actually tumimos sa akin, kaya andun sa ating ginamit kong theme, not by bread alone. Ano ba yung lesson doon? Bagaman kailangan natin ng pagkain pisikal, kailangan din natin at mas mahalaga ang pagkain spiritual. Ano ba yung application ko doon? Makakainit ko ang aking spirito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pag sinikap kong tumulong sa iba, isasama ko ang tulong na sa spiritual na bagay. Hindi ako titigil sa physical na tulong lamang. Kapatid, ang buhay natin sa Panginoon ay isang tinatawag na spiritual warfare. Ito ay labanan sa Diablo, laban sa kanyang mga tukso. Na kailangan natin ang lahat ng baluti ng Diyos para sangkain ang mga tukso ng Diablo at para pagtagumpayan siya. Kaya napakahalaga ang ating pagbababad ng presensya ng Diyos at salita